Una kasi sa lahat, para saan? Sino ba ako? Ano ba yung tinda ko? Andito na sa bangketa pero minamahal na maliliit. Maliit lang yung minamahal ko eh. Ikaw ba, may nakita ka ba senador na kumain dito? Oh. Walang real talk. O may kakat yan ha. Lahat ng kumakain dito, puro maliliit na tao. Puro simpleng tao. Ikaw yung nanggaling sabi mo, nanggaling ka sa wala, sa pasaway, sumikat, bumaba, sumikat, bumaba. Kumbaga unique yung experience mo, hindi na experience ng lahat ng tao yan eh. Ano yung advice mo hindi lang sa mga vendors pero sa lahat ng tao? Habang nabubuhay tayo sa mundo, sa ibabaw ng lupa na to, gawin na natin lahat ng gusto natin gawin. Dahil oras na pag nawala tayo, hindi na natin magagawa yun. Yung mayakap mo yung anak mo, yung makasama mo yung buong pamilya mo, hindi mo magagawa yun. Huwag puro hanap buhay yung tupagin natin sa buhay natin dito sa ibabaw ng mundo. Habang dumadaan tayo sa ibabaw ng mundo, tingnan natin kung ano yung nasa paligid natin, kung nakakasagasa ba tayo ng tao. Ako nga pala si Kalaga, pare. Tapos dati talaga sobrang sumikat ka, tapos medyo parang nawala ka. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka nawala? Hindi ko kasi minahal yung kasikatan, boss eh. Naranasan ko na yung pinilaan ako eh. Mahirap, pagod, andyan na yung sakit ng katawan mo. Hindi mo naman kailangan mahalin yung ganong sistema eh. Hindi mo kailangan masanay sa ganong sistema eh. Iisipin mo habang buhay kang sikat. Iisipin mo habang buhay kang trending. Huwag, importante sa lahat kung paano mamahalin yung customer mo. At huwag na huwag kang maninira ng iba. Itong sinabi mo na illegal vendor ka lang, para sasabi mo na lang, siyempre ang hirap ng ginagawa mo para ilang yun. Pero kung ganun yung tingin mo, paano ka kumukuha ng lakas ng loob saka ng sipag kung ikaw mismo tingin mo sa sarili mo parang illegal vendor ka lang? Hindi naman kasi natin pwedeng ituring na may permit tayo. Oo, marangal sa marangal. Akin kasi tinitingnan ko bakit sinasabi kong illegal vendors ako dahil una-una kasi sa lahat, nasaan ba talaga ako? Andito ako sa labas. Pag-aari ng government ang tinetestuhan namin. Walang permit. Oo, aminado ako, wala kaming permit. Kaya kailangan natin sumunod sa pinapasunod ng lalo na ng Manila City Hall, ng mga barangay, ng mga pulis. Dahil kung mamasamahin kasi natin, yung mga gusto nilang maging kaayusan ng tabi ng kalsadang to, hindi naman ako perfectong tao, lahat tayo nagkakamali. Dati na akong pasaway, dati na akong masamang tao rito sa kamay nilaan. Dadagdagan ko pa ba sa ngayon? Ang hinahangad ko lang naman, mapakain ko ng masarap yung pamilya ko sa araw-araw. Ang hinahangad ko, wala kaming sakit. Dahil kung ahangarin kasi natin na angkinin itong kalsada, hindi naman natin pag-aari ito eh. Kaya nga, minsan natatawa na lang ako sa mga sumasagot sa mga katulad ng operasyon ng MMDA. Pag may sumasagot sa nila na, ba't ganito? Ba't kami lang inuhuli nyo? Bakit kailangan ganunin ang operasyon ng MMDA? Dapat natin sila respetuhin dahil lumilinis sila ng kalsada. Tapos na-mention mo kanina si Neneng B. So ano naman sa tingin mo yung mga tama niyang ginagawa? Wala naman po masama sa ginagawa niya. Patas naman po yun. Kung ano po yung balak niya sa buhay, kung ano yung desisyon niya sa buhay, ituloy niya lang po yun. Dahil sa akin, proud po ako na may gumaya sa tinda ko, proud po ako ron. Wala po akong ikinakagalit kung anong presyo man yan o ano. At ang atin lang, mahalin natin yung kapwa natin, kung ano yung plano niya sa buhay, respetuhin natin, supportahan natin. Meron kasing ibang Pilipino, sir, katulad niyan sa pinauso niya na buy one, take one, may sumasama loob. Minsan nagsasabi sa akin, Daga, ano masasabi mo ron dahil binaksak presyo niya? Wala. Ganun talaga buhay eh. Sugal lang ang business, sabi kong ganun. Hindi natin kailangan na magalit sa kanya, hindi kailangan magtanim ng sama ng loob. Dahil una-una kasi sa lahat, para saan? Madadala mo ba sa hukay yan? Hindi mo madadala sa hukay yan. Ang higit sa lahat, mahalin mo kung sino na sa paligid mo. Mahalin mo yung gumagaya sa'yo. Dahil una-una kasi sa lahat, kung hindi mo mamahalin yung gumagaya sa'yo, aangat ka ba? Makakain ka ba ng mapayapa? Palagay mo ba pag may sama ka ng loob sa paligid mo, sa gumaya sa'yo, palagay mo ba masaya yung pamilya mo? Hindi. Malungkot din sila dahil nadadami sila sa problema mo. Kaya sabi ko nga sa mga bumabati ko sa kanya, tigil nyo na yun. Tigil nyo na yung panghusgan nyo sa tao, sa bata. Bata lang yan. Gusto rin mangarap, gusto rin magkaroon ng sariling tindahan na ako naman, di ko rin naman hinahangad tong tindahan na to eh. Kundi dahil kay Tikim TV, hindi naman ako sisikat ng ganito eh. Respetuhin mo yung mga mahanga sa'yo, mahalin mo yung mga mahanga sa'yo, katulad ko. Pag may nagtatanong saan, ikaw ba si Kadaga, minsan tinatanggi ko na lang eh. Maging humble lang tayo sa buhay. Ikaw yung nanggaling sabi mo, nanggaling ka sa wala, sa pasaway, sumikat, bumaba. Kumbaga unique yung experience mo, hindi na experience ng lahat ng tao yan eh. Ano yung advice mo hindi lang sa mga vendors pero sa lahat ng tao? Dito kasi sa Pilipinas, alam mo yun,
Pag umaangat ka, hilahin ka pailalim. Wala tayong pagkakaisa eh. Ganon kasi ang Pilipinas. Pero para sa akin kasi boss, ang advice ko lang naman, maging masaya lang tayo. Maging masaya tayo dinadanas ng kapwa Pilipino natin sa pinatamasa nilang buhay. Maging masaya tayo. Huwag tayong maging gahaman, huwag tayong maging inggit. Dahil ang talo kasi sa ating mga Pilipino, inggit tayo eh. Kami mga ex-convict, nasa amin respeto at paggalang sa kapwa. Alam namin kung ano yung desisyon namin sa buhay. Alam namin kung sino ba yung naapakan namin sa hindi. Alam namin kung sino yung nasasagasaan namin tao. Sa paikisama, sobra-sobra kami sa paikisama eh. Kontento ako sa kinakain ko. Kung hindi ba masarap o masarap, basta importante na bubuhay ang mampayapa sa mundo.